Noong 1973, ika-24 ng Pebrero sa kasaysayan ng Pilipinas, opisyal na naging charter city ang Cebu. Mula sa isang tahimik na nayon ng pangingisda hanggang sa isang trading port noong 1521. Mula sa unang pamayanang Espanyol na pinangalan ng Villa del Santísimo Nombre de Jesus noong 1575 hanggang sa isang munisipalidad noong 1901. Ang Cebu sa wakas ay naging isang chartered city. Ang charter city ay isang lungsod na binigyan ng espesyal na jurisdiction upang lumikha ng isang bagong sistema ng pamamahala at pagpatupad ng reforma sa patakaran. Ang charter city ay may mga potensyal na benepisyo tulad ng paglago ng ekonomiya at pag-angat sa mga residente mula sa kahirapan sa pamamagitan ng pinabuting pamamahala. Tulad ng direktang benepisyo mula sa pagpapataas ng kita at kapakanan ng mga tao na nakatira sa lungsod at sa mga nakapaligid dito. Ang lungsod ng Cebu ay isang political body corporate na may walang hanggang paghalili na nagtataglay ng mga kapangyarihan ng isang municipal corporation. Ang lungsod ay maaaring magkaroon ng isang karaniwang selyo at baguhin ito kung nais. Maaari itong kumuha, mamahala at magtapon ng real at personal na ari-arian sa loob o labas ng mga limitasyon nito para sa pangkalahatang interes ng lungsod. Sa pamumuno ni Vicente Rama na tinaguriang ama ng Cebu City Charter, ang nag-akda ng panukalang batas na humantong sa pagiging charter city ng Cebu. Ayon sa Republic Act No. 72872 o mas kilala bilang Cebu City Charter Day, pinagdiriwang ang selebrasyon tuwing ika-24 ng Pebrero upang kilalanin ang pagkakatatag at paglago ng lungsod. Kabilang sa mga aktibidad na isinasagawa tuwing selebrasyon ay ang misa, wreath-laying ceremony at pagkilala sa mga individual at institusyon na nagbigay ng malaking ambag sa lungsod. Mayroon din ang mga talent contest, business fair at cultural event na ipinagmamalaki ng mga Cebuano. Ang Cebu ay kilala dahil sa kanilang pinakamatandang paaralan, pinakamatandang kalye sa bansa at ang pagiging cradle of Christianity sa malayong silangan, kung saan itinayo ang Ferdinand Magellan Cross bilang simbolo ng mga katutubo na yumakap sa pananampalatayang Kristiyano. Ang Cebu ay isang mahalagang booster ng ekonomiya na tumutulong sa Pilipinas sa pamamagitan ng turismo, komersyo, edukasyon, kalakalan at kultura. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ganun pala yun. Kasi dati magkasama si Cebu Province at Cebu City. Buo Cebu lang City. yan. Buo lang sila dati. Kaya ngayon, sobrang malala yung pinagdaanan kasi nahirapan nilang kunin yung pagiging chartered city yes nila. Kaya ngayon meron na tayong Cebu Province and Cebu City. Kaya pala sa mga pageants, meron nagre-represent ng Cebu Province at Cebu City. Diba? Magkaiba. Ngayon alam ko na. Ngayon alam na natin, alam na diba? natin lahat na may pinagdaanan pala ang Cebu City bago nila nakuha yung pagiging chartered city nila. It took a long time, no? It took a Yes. long time bago pa makarecover. Sa ginawa mo sa akin ay mayroon pa akong hangover, sabi niya. Talaga ang word of the Norte dapat natin yun, hangover eh. Oh. Kanina pa natin binabanggit Diba? yung hangover. Nakakainis. Anyway,